Tara na't himayin natin ang isang napaka-importanteng panukalang batas, ang New Anti-Espionage Act. Tatalakayin natin kung ano ba talaga ang laman nito at kung ano ang maaaring maging epekto nito sa seguridad ng ating bansa. Paano kaya kung may isang batas na pwedeng baguhin ang buong sistema ng paglaban ng isang bansa kontra sa espiyahe o taniniktik? Yan mismo yung tanong na nasa sentro ng ating usapan ngayon. So, heto ang magiging takbo ng usapan natin. Una, ano ba ang layunin ng batas? Pangalawa, ano ba talaga ang krimen ng espiyahe? Pangatlo, ano ang mga parusa? Titingnan din natin anong mga bagong kapangyarihan ang ibibigay nito sa gobyerno. At panghuli, sino-sino ang pwedeng managot. Okay, simulan na natin. Okay, unang bahagi, ang bagong batas laban sa mga espiya. Ano ba talaga yung pinakapuso, yung core purpose ng batas na to? Alamin natin. Diretso nating kunin mula sa mismong panukalang batas. Ayon sa Section 2, kinikilala raw ng Estado na ang espionahe ay isang direktang banta sa ating soberanya at demokrasya. So, yan ang pinakaugat ng lahat, proteksyon ng ating kalayaan bilang isang bansa. Kaya ang goal nito ay parang 2-in-1, di ba? Protektahan ng pambansang seguridad, pero kasabay niyan, siguraduhin na ang mga karapatan nating lahat ay nirerespeto pa rin. Alam nyo, para kang naglalakad sa isang tightrope sa pagitan ng security at kalayaan. Isang napakaselang balanse. Okay, so malinaw na yung bakit. Ngayon, punta na tayo sa pinakaimportante, yung ano. Ano nga ba talaga ang krimen ng espiyahe ayon sa batas na ito? Kailangan nating intindihin kung ano mismo yung mga bawal. So, eto ang definition. Ang espionage daw ay ang hindi autorisadong dealing with classified matters o paghawak ng mga sekretong impormasyon. Pero heto ang twist. Dapat may intensyon kang saktan ng Pilipinas o bigyan ng bentahe ang ibang bansa. Hindi lang basta nakialam ka. So ano naman itong classified matter na binabanggit? Well, isipin nyo, kahit anong impormasyon, mapapapel yan, blueprint, o kahit digital file, basta't sinabi ng gobyerno na, uy, classified to for national security, pasok na yan dyan. At isa pa, itong critical infrastructure. Super importante nito. Ito yung mga bagay na kapag sinabotahe, apektado tayong lahat. Kuryente, tubig, transportasyon, internet, isipin mo kapag yan ang tinira, parang pinaparalisa na ang buong bansa. Ganon siya kaseryoso. Okay, ikatlong bahagi. Siyempre, kung may krimen, dapat may katapat na parusa. At dito, hindi sila nagbibiro. Tingnan natin kung gaano kabigat ang mga parusang naghihintay sa sinumang lalabag. Umpisahan natin sa pinakamabigat sa lahat, habang buhay na pagkakakulong. At para maging malinaw, walang parol. Kapag nahutulan ka nito, yun na yun. Isang malinaw na mensahe na seryosong-seryoso ang gobyerno dito. At teka, hindi pa dyan nagtatapos. Bukod sa habang buhay na kulong, may kasama pa yang multa. At hindi to biro, aabot hanggang 50 milyong peso. Isipin nyo yung halagang yan. Okay, tingnan natin itong table. Pansinin ninyo, yung mismong espionage at yung conspiracy o sabuatan pa lang, pareho na ng parusa, life imprisonment at 50 million pesos. Ibig sabihin, kahit plano pa lang, kasing bigat na ng krimen. Tapos, yung ibang offenses tulad ng pag-alok, pagsira ng ebidensya o pagtulong lang, 10 hanggang 12 taon yan at 20 million pesos na multa. Mabigat pa rin, di ba? Ngayon, tapos na tayo sa mga parusa. Pag-usapan naman natin yung kabilang bahagi nito. Ano-ano ang mga bagong kapangyarihan na ibibigay ng batas na ito sa ating estado? Mayroon ditong bagong konsepto, ang prohibited place. Ang ibig sabihin nito, pwedeng mag-designate ang presidente o ang Secretary of National Defense ng mga lugar na, okay, etong area na to, bawal na sa publiko. Halimbawa, mga kampo militar. Ginagawa to para mas maprotektahan ang interes ng bansa. Ito, mahalaga to. Paano naman ang surveillance o pagmamanman? Hindi to basta-basta ha, may proseso. Kailangan munang mag-apply sa law enforcement sa korte, tapos kailangan nilang patunayan sa judge na may matibay na dahilan para magmanman. At kung kumbinsido ang korte, saka lang sila mag-i-issue ng written order. So may safety net para hindi ito maabuso. At para sa ating huling bahagi, isang napakahalagang tanong. Sino-sino ba ang pwedeng tamaan ng batas na to? Gaano kalawak ang sakop nito? At ang sagot,
Halos lahat. Tingnan nyo, mga opisyal ng gobyerno, mga sundalo, mga dayuhan na ide-deport pa pagkatapos ng sentensya, pati mga kumpanya o korporasyon. At heto ang pinaka-highlight, kahit sinong tao nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, ganon kalawak ang sakop. At yan ang tinatawag na extraterritorial application. Ang ibig sabihin yan, yung batas natin may long-arm jurisdiction. Kahit na ang krimen ay ginawa sa ibang bansa, basta laban sa interes ng Pilipinas, pwedeng habulin at kasuhan ang gumawa sa ilalim ng batas na ito. Ganun kalakas ang abot nito. So dito nagtatapos ang ating paghimay at iiwan ko kayo ng isang tanong na nasa puso mismo ng buong usapan na to. Paano nga ba maglalagay ng tamang balanse ang isang bansa? Sa isang banda, kailangan mong protektahan ang iyong mga sekreto at seguridad. Sa kabilang banda, kailangan mong siguraduhin ang mga karapatan ng bawat mamamayan ay hindi nayuyurakan. Isang malaking hamon yan na dapat nating lahat pag-isipan. Hanggang sa susunod,